kultura, bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. Paslit kinatay ng tatay dahil sa selos sa misis. Bus na sunog sa Quezon Avenue ngayong umaga. Isa pang bus sumalpok sa gate ng isang building sa Cubao kagabi. Kwarto sa East Avenue Medical Center na sunog. Mga pasyente inilipat sa kabilang building. 2 dayo sa Camarin, Caloocan, patay sa pamamaril. Presyo ng commercial rice nagbabadya na ring tumaas. At sa itimbre mo kay Tulfo, presinto sa Muntinlupa na 3 buwan nang walang ilaw at tubig, susubukan nating aksyonan. Nabulabog ang ilang pasyente ng East Avenue Medical Center matapos sumiklab ang sunog sa ikalawang palapag ng ospital kaninang madaling araw. Faulty electrical wiring ang isa raw sa posibleng dahilan. Ang sanhi ng sunog, nagbabalita si Jay De Castro. Paspasan ang paglalabas sa mga pasyente ng East Avenue Medical Center pusok sa loob ng ospital. Nagsimula ang sunog sa conference room sa ikalawang palapag ng ospital bago mag-alas 5 ng umaga. Agad namang rumusponde ang mga bumbero. Sabi nga natin, hindi naman napakalaki ng area na kaya lang tayo maraming fire truck na pinatakbo para masigurado natin na kung ano ang mangyari, handa tayo. Mahigit kalating oras lang tumagal ang sunog. Tiniyak naman ang pamunuan ng ospital na ligtas ang kondisyon ng mga pasyente na nailipat agad sa kabilang building. Yung tinawag na evacuation, yung nasa north wing nilagay ko sa east, southeast po. So wala naman pong sunog doon. Ganun po nangyari. Inimbestigahan na ng mga bumbero ang sanhi ng sunog. Pero hinala nila, faulty electrical wiring ang dahilan nito dahil nagsimula ang sunog sa kisame ng conference room. Jay De Castro, News 5. 7 ang sugatan matapos araruhin ng isang bus ang isang concrete barrier sa EDSA. Nadamay din ang kalapit na building. Ang mga pasahero ng bus ibinaling ang sisi sa tumakas na driver. Nagbabalita si Ryan Ang. Pahirapan ang paghatak ng mga taga-MMDA sa bus na ito na sumalpok sa steel gate ng isang building sa Cubao QC kagabi. Bago ito, bumangga muna ang bus sa isang concrete barrier sa EDSA sa kadumiretso sa nasabing gate. Sa tindi ng pagkakasalpok, wasak ang gate at tinamaan pa ng bus ang isang van na nasa loob ng building. Dahil dito, sugatan ng 6 sakay ng bus kabilang ang konduktor. Nagip din ng bus ang gwardya ng building. Yung security guard dito magsisiyar lang. Nasa pool din. Kasi may tinamaan parumban eh. Sinisisi naman ng ilang pasahero ang driver ng bus na si Sunny Erpelo. Yun nga, inaantok yung driver. So, binanggaan niya yung bus niya dyan. Kwento pa naman nakakita, inabandona na ng driver ang kanyang bus bago pa ito tumama sa steel gate. Nabunggo dyan yung bus sa, sa may bato. Bigla lumiko rito, tumalon yung driver. Hindi naman po nawala ng preno talaga yung driver talaga po. Yung tumalon yung driver kasi talaga po inaantok na yung driver. Nakikita po namin gumigewang-gewang na yung bus eh. Naharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries ang pinag-ahanap pang driver ng bus. Ryan Ang, News 5. Critical ang lagay ng isang taxi driver at ng kanyang pasahero matapos nilang salpukin ang kasunod na bus sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa QC. Nagbabalita si Ino Habana. Parehong walang malay ang taxi driver at pasahero nito habang nire-rescue ng MMDA kaninang madaling araw. UP ang harapan at basag ang windshield ng taxi matapos itong sumalpok sa likuran ng Nova Transit bus. Dahil sa sugat sa ulo, doble ingat ang mga rescuer sa paglabas sa pasaherong si Romeo Vicente. Mabilis namang nailabas mula sa taxi ang driver na si Fernando Mangasil. Ayon sa driver ng bus, mabagal naman ang kanyang takbo sa bahaging ito ng Commonwealth. Kaya nang nagminura ko, bigla na lang bumangga yung taxi. Pero ayon sa mga nakakita, biglang huminto ang bus sa gitna ng kalye, kaya hindi nakaiwas ang kasunod na taxi. Sa gitna po siya nagbaba talaga. Ay, yung sabi nga ng iba, nahulog pa daw yung iba eh. Yung bumababa ng bus. So yung preno niya, bigla ang pagpreno yun? Bigla nagpreno. Ayon naman sa traffic investigator, nagmenor man o huminto ang bus, may mali pa rin ang tsoper nito. Ari pong gano'n ang
nangyari, nagminor siya. Hindi po dapat na nagmiminor to dahil sa gitna ng kalsada eh. Kali magbababa po, dapat na nakatabi po talaga to sa tamang tabihan. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property o frustrated homicide si Remugat. Depende pa sa magiging lagay ng pasahero at driver ng taxi. Ino Habana, News 5. Nilaglag ng isang grupo ng mga hold-upper ang isang dating tanod sa Caloocan na kasabwat daw nila sa krimen. Kinagawa palang bagsakan ang bahay niya ng mga pinipitik na gamit ng mga magnanakaw. Nagbabalita si Dindo Flora. Hindi na nakapalag si Rodolfo Javier matapos ituro ng mga kasabwat umano niya sa pang-hold up. Sa kanya raw ibinabagsak ang mga nakukulimbat na gamit ng mga nagturo sa kanyang suspect na naunang naaresto ng mga pulis. Sa bahay ni Javier, tumambad sa mga pulis ang mga nakaw na gamit tulad ng ilang t-shirts, bag, notebook, wallet, pati mga ID ng kanilang mga biniktima. Reklamo naman ng ilan sa kanilang biktima, wala na ang ibang gamit na ninakaw sa kanila. Mga make-up ko lang po yun eh. Wala pa po doon yung cellphone ko. O ano yung mga nawawala? Cellphone, ipanema, tsaka po mga maliliit na notebook. Ayon sa mga biktima, nagdeklara ng hold up ang mga sospek habang binabagtas ng sinakyan nilang jeep. Ang Sampaloc, Maynila, mag-aalas 12 ng hating gabi. Isa sa mga pasahero, pinukpok pa ng baril sa ulo ng sospek. Ang pasaherong si Mary Milvar, nakilala pa ang isa sa mga sospek dahil kapitbahay pala niya. Kasi alam ko yung yung lakaran niya, na hold upper siya. Kaya nung pagsakay niya pa lang, gusto ko nang bumaba kasi alam kong hold upin niya kami. Nagpalusot naman ang mga hold upper at ang kasabwat na si Javier. Dati palang isang barangay tanod. Kasi niligaro lang po sa akin yung bagas kasi siya yun na lang yan pare. Ganun lang po. Nung nagkahulihan ako, yun na, dami nakasama na ako. Kasama? Pagkalabos sinong kasama ka? Sino nang hold up? Ayun, hindi ko alam. Ayon naman sa otoridad, labas-masok na ang mga sospek sa kulungan dahil sa kasong hold up. Magmamahinga sila doon sa kulong. Ilan taon na rin na mahinga yung dalawang biktima, yung dalawang suspect dyan na. Lumaya na ulit itong balik na naman sila sa gawain naman nila. Panibagong kaso ng robbery hold-up with physical injuries ang haharapin ngayon ng mga sospek. Dindo Flora, News 5. Himas rehas din ngayon ang isang hinihinalang snatcher ng cellphone sa Las Piñas kagabi. Inaresto ang sospek dahil tumambay pa siya sa lugar kung saan siya ng biktima. Nagbabalita si Mitch Medina. Uwi na raw sana si Rhea at ang kanyang anak nang biglang agawin ng isang lalaki ang kanyang cellphone habang nagpapagasolina ang sinasakyan nilang jeep sa Zapote, Las Piñas. Pagkakuha ng suspect sa cellphone, hindi pa raw agad ito tumakbo. Kaya natitigan pa siya ng mabuti ng kanyang biniktima. Tiningnan ko kaagad siya pati yung paglakad niya, pati yung paglayo niya, nung kulay ng damit na suot niya, talagang tinandaan ko. Agad na nagsumbong sa mga pulis si Rhea at nahuli naman ang suspect na si Rolando Ponce na nakatambay pa raw sa lugar. Pero katwiran ng suspect na pagkamalan lang daw siya. Sumabay sila sa akin dalawa. Ngayon tumawid yung dalawa na yun. Yung isa yung nakaitim. Hindi ko na alam kung anong ginawa kasi ako papunta na akong palengke. Kusa rin daw siyang sumama sa pulis dahil malinis daw ang kanyang konsensya. Masakit kasi hindi ko naman kasalanan. Hindi na nabawi ni Rhea ang kanyang cellphone kaya sa kulungan ng bagsak ni Ponce. Desidido naman ang biktima na ituloy ang pagsasampa ng kasong robbery snatching laban sa suspect. Mitchie Mediana, News 5. Dumayo pa sa Caloocan ang dalawang lalaki para makipagtagpo raw kay kamatayan. Pinagbabaril kasi sila ng kinatagpong suspect na agad nakatakas. Ang nakikitang motibo, onsehan. Nagbabalita si Ryan Ang. Pinagkaguluhan ng mga residente ng Kamaring Caloocan ang bangkay ng dalawang lalaking ito na biktima ng pamamaril. Siyam na basyo ng 9mm na baril ang nagkalat pa sa crime scene. Kwento ng purok leader ng Barangay 177, nakita pa nilang tumambay sa kanilang outpost ang dalawa pasado alas 7 kagabi. Kaduda-duda raw ang kilos ng dalawa. Bukod kasi sa walang plaka ang kanilang motorsiklo, balisa rin ang mga biktima. Medyo nagduda na po ako na sabi ko mukhang hindi ito may magandang hindi to. Dahil unang-una hindi namin sila kilala. Nausap ko yung isa, ito nga pong nakaputi, hindi sila po nagsasalita ngumiti lang sa akin tapos sa panayan text, parang mayroon silang kinokontak. Maya-maya pa, isang lalaki raw ang dumating at nakipag-usap sa mga biktima. Pero nauwi ito sa pagkatalo. Di nagtagal, nakarinig ang mga residente ng ilang putok ng baril. Bumulagta raw agad ang isa.
Nakatakbo naman ang kanyang kasama pero naabutan din ng suspect sa binaril sa ulo. Kinuha pa ng suspect ang mga gamit ng biktima bago ito tumakas. Hinala ng mga otoridad, posibleng onsehan na nangyari. Maaaring may lakad na na illegal. Kasi po yung sasakyan nila, unang-una wala pong plaka. Tapos parang improvise po yung pagkakagawa po ng motorsiklo. Inaalam pa ng otoridad ang motibo sa pagpatay at ang pagkakakilanlan ng suspect at ng dalawang biktima. Ryan Ang, News 5. Itinumba ng mga di pa kilalang sospek ang isang barangay tanod sa Santa Quiteria sa Caloocan. Hinala ng mga kamag-anak. Pinag-initan ang biktima dahil sa paninita niya sa mga maiingay na nag-videoke sa lugar. Nagbabalita si Ino Habana. Ito ang eksenang bumulaga sa mga taga Santa Quiteria, Caloocan City kaninang alas 5:30 ng umaga. Duguan at nakabulagta sa kanto ng Baeza Road at Cabal Street si Santos Sosobrado Jr., isang barangay tanod. Pauwi na raw si Sosobrado, bit-bit ang higaan na inuupuan niya tuwing naka-duty. Si Ana Sosobrado ang huling kamag-anak na nakakita sa biktima ng buhay. Nung dumaan lang ako dyan sa may kanto ng Salvador, nakahiga pa siya dyan sa may upuan niya. Nadadaanan ko pa siya, tapos mga 20 minutes o pagbalik namin, ang dami ng tao rito. Ayon sa mga investigador, binaril ang biktima ng isang di pa nakikilalang lalaki. Taong ito naglalakad papuntang Baeza. Sumunod din yung suspect na nag-iisa lang, nakasuot daw ng jacket na itim, naka-bolt cap ng sombrero na itim, short na patig. Pagkatapos sinabihan na daw ito ng hoy, sabay baril 4 na beses. Napag-alamang dating sundalo ang biktima at halos 1 linggo pa lang nagtatrabaho bilang tanod. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng pagpatay. Pero hinala ng kapatid ng biktima, may kinalaman ito sa paninita ng tanod sa mga maingay na nagbividyoke sa lugar. Sinita siya dahil nga nagreklamo yung kapitbahay nila na kung pwede pakihinaan lang ang videoke. Yung 3 tao yung nado na sabi niya, ano pangalan mo at sino reklamo? Hindi niya sinabi. Ino Habana, News 5. Nakaburo na ngayon sa Cebu ang 1 taong gulang na bata na chinap-chap ng kanyang sariling ama. Nagsisisi na raw ang nakakulong na suspect. Lasing daw siya nang mangyari ang krimen at nadala lang siya ng matinding selo sa kanyang misis. Para sa update, magbabalita mula Cebu si Erwin Tulfo. Erwin. Ameline, habang nakaburol nga itong 1 taong gulang na bata na si James Amper Taglukop sa kanilang tahanan dito sa Tagtubuelan, Cebu, sinampahan naman kanina ng kasong parricide ang ama nito na si Alfredo Taglukop Jr., 29 years old, isang magsasaka. Ayon kay Chief Inspector Almarante Bacayo, ang hepe ng Tabuelan PNP, sa kanyang paunang investigasyon, lumalabas nag-away itong suspect na si Alfredo at ang kanyang kabiyak na si Maribel Pitugo, 26 years old, noong linggo. At pagkatapos nga nitong mag-away, umalis ang babae sa bahay, naiwan ang suspect, ngunit ito pala ay nakipag-inuman sa kanyang kapitbahay. Pagbalik ilang oras lamang, ay lasing na lasing ito at galit na galit sa kanyang asawa. Subalit patagpuan ng kanyang misis, dito niya na ibinuhos ang galit sa kanyang 1 taong gulang na naglalaro sa labas ng bahay. Ayon sa mga otoridad, lumapit itong suspect sa kanyang anak, hinawakan ito sa binti at saka pinaghahambas sa puno ng niyog ng 2 beses. At hindi pa nakontento na makitang buhay pa ang kanyang anak, bumunot ito ng kanyang itak at pinagtataga ang bibig, liig, dibdib at ulo ng bata. Dead on the spot ang bata. Kagad naman tumakas ng suspect, subalit nahuli ng mga otoridad kinabukasan. Ang suspect ay bibiyahe mamaya, Ameline, patungo sa Toledo City para harapin ang demanda na parricide laban sa kanya, habang ang bata naman lilibing mamayang alas 2 ng hapon. At yan ang pinakahuling kaganapan mula dito sa Talbuena, Cebu. Erwin Tulfo, News 5. Salamat, Erwin Tulfo. Susunod sa itimbre mo kay Tulfo, reklamo tungkol sa isang presinto sa Muntinlupa na 3 buwan na raw walang tubig at kuryente, susubukan natin aksyonan. Pampasaherong bus nagliyab sa Quezon Avenue. At sa ating kwenta noong, totoo nga bang may bahay sanglaan? Saan kaya ito matatagpuan?